Susunod na ang AE Min. Good news mga kaabante, dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Aabangan, aasahan at aaliwin. Aabante na ang mga chika mula umaga, tanghali at gabi. Walang inaatrasan at hindi dapat isang tabi. Ito ang tandem na aariba, aalog sa mundo ng showbiz. Walang lusot ang mga chika at walang magmimintis. Ray Pumalo at Dondon Cesarino sa talpakan, upakan at kantsawan ng mga chikang AE Min. Dito yan sa DWAR Abante Radio. Hello. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Eto na naman tayo, alas 2 na naman ng hapon. Nako naman, punong-puno na naman tayo. Lasing ka ba? Naantok lang ako kasi nakakaantok ang ano ngayon. Weather. Diba? Ang weather. Parang ang sarap-sarap lang nasa bahay, tapos may higa ka lang, tapos magkakape. Yan ba ang gusto mong mangyari? Parang hindi. Parang lang naman. Okay. Diba, mga ganyan. O sige, magbabalita na kami sa inyo, ha? Hindi na po ako magpapakilala. Agad-agad. Bilisan mo, dahil may pagkain, no? Ay, oo nga Maubusan pala. tayo. Ikaw Okay, din. na ako po, the one, the only Ray Press, my friend, tinatanong left and right, back and front, top to bottom. Artista ka ba? Hindi po, maganda lang ako. Well, it's a beautiful Wednesday afternoon mga kaabante. Para happy ang lahat ay samahan nyo kami sa aming chikan at sagutin ang bawat intriga. Ako naman ang nag-isang Dondon Sermino na hahayaan ko na lang talaga si Ray Pumaloy for now. Napaniwala ang sarili niyang maganda siya. At ito ang Talpakan ng Chikas, AE Mini! Ang number one tabloid, hindi lang radyo, TV pa sa Ay, bayan talaga bilis. sa Sky Cable Channel 85, Converge Channel 79 Plus TV at TCL Smart TV. At mapapanood na rin tayo sa Samsung TV Plus. Pabilisan pala. Napapanood din tayo sa Abante Radio Facebook page, DWA Abante Radio YouTube channel at syempre sa X at sa bayan din tayo napapakinggan sa DWA 1494 Abante Radio AM. Ayan Ate, ito na. na. Bati agad? Pati agad, Oo okay. nga. Batiin na natin ating mga friends. Go! Ay, naku, nawala. Okay. Of course, Sister Dali Chua. Hi, Sister Dolly Chua. Malu ng Japan, Arlene Sarabia, Del Grab, Jocelyn Tobias, Kim JDC, Kim from Family, Ernie Goldsworth, Bayanana, Daisy Villanueva ng Pampanga, Sister Dolly Chua ng Pampanga, of course, May Tolentino, Jane Villones Glass, Cecil Baclay, Sweet Rose Ancheta, Paulina Panganiban, Marisa Villegas, Julia Laria, Edna Mareda, Magada, Marmagada, Kapitana Arlene Caranta, Ay, Bilaran bilis. Bohol, Mrs. B, Dapat pala 10 seconds na bawat bate. Mabilisa. Miss Jet of Solid Kimpo Angels, Ah. Of course, Miss Mildred Navarro, Lynette Huesa Noveres, Miss Alice Lopez ng Geneva, Switzerland, Miss Cynthia Rivera na nasa New York na. Correct. Lorna Anselmo ng USA, Bambi Moreno ng Japan. Welcome back, Bambi. Yes, and see you soon. Yes, Nanay Nati Moreno ng Calbayog Samar, Miss R from Maryland, of course, Rachel Lucas ng Dubai, Maria Elena ng Dagupan, and Net De Mesa, of course, Shelly's Macbe, and Raquel Camino Bautista. Okay, mamaya na lang ako. Pero anyways, ano ba mga pag-uusapan natin ngayon? Siyempre, talaga namang punong-puno ng kaligayahan si Kim kahit meron Oo siyang nga, no. pinagdaanan ng last year. 2025 last Of course, year. tampok sa ating kwentuhan today si Kim Chiu na todo ang saya ng magbalik sa trabaho niya. Pero at the same time, nakita mo naman ang post niya kahapon. Talagang hindi na maitatanggi na talagang part ng happiness niya. Pag-uusapan natin Mamaya. yan mamaya. But for the meantime, eto na nga, Sanjo at Angelica movie, unang inalok kina Piolo at Juday. Pero, may umayaw.
Umanong inalok kay Piolo Pascual ang role na ginampanan ni Sanjo Marudo sa Metro Manila Film Festival 2025 movie. Ayon pa nga kay OG Diaz, si Judy Ann Santos umano sana ang katambal niya rito, ngunit may isa sa kanila na tumanggi. Well, ikaw, sinong duda mo? Ako feeling ko naman, si Piolo ready naman talaga siyang gumawa ng pelikula with Judy Ann, even before naman eh. Tsaka okay naman silang dalawa eh. Kaya lang, so sa kampo ni Juday ang tumanggi. Hindi ko Sabi alam nila eh. si Ryan Agoncillo daw. Totoo. Di ba there was... Si Ryan bang in-offer? Hindi, di ba there was a time hindi talaga naging maganda ang sitwasyon nila. Nagkahamunan pa nga noong mga time na yun eh. Parang may banta-banta pa nung time na yun. Si Juday at si Piolo okay na. Hindi ko lang alam kung si Ryan at si Piolo ay okay na. Pero Di ba nagkita nga sila sa isang event? Sa event si Piolo tsaka si Ryan, di ba nagkita sila? Okay na. baka hindi nagustuhan ni Juday yung role. Pwede rin ganun. O kaya baka meron siyang ganap. Or pwede rin si Piolo na dalawang kanyang entry. Nagdadalawang entry ba si Piolo sa festival? Oo, di ba? Talaga? Well, wag na natin problemahin yan. Hindi ako, tingin ko lang nga, okay yung material for Angelica talaga and Sanjo. Pero, pag si Juday na yon tapos ganong, parang mamaniin ni Juday yun eh. Hindi masyadong challenging sa kanya yung role na yun. Baka siguro tumanggi si Juday, baka kasi may ma-realize siya sa pagsasama nila. Alam mo mo yan na wala. Wala nga. Wala eme, siyang eme. marirealize. Pero kung sino man yung, ibig sabihin, nangangahulugan na hindi pa talaga ready na magsama sa pelikula ang dalawang ito. Kasi, open naman si Juday open naman si Piolo. Basta daw sa tamang panahon at sa magandang project na hindi na pwedeng tanggihan. Meaning, kung may tumanggi man sa isa't isa, hindi nila bet, hindi pa nila ma-imbibe yung impact nung pelikula sa kanila. Kasi, di ba sabi nga ni Angelica, nung nabasa niya nga yung script, hindi, nung kinuwento pa lang sa kanya, Correct, di ba? pinipitch pa lang sa kanya. Pinipitch pa lang sa kanya, umuo na siya kaagad. Yun. Well, baka nga naman nag-iba ang box office return nung pelikulang Unmarry kung si Piolo tsaka si Juday. For Correct. sure. Feeling Baka nga ko, ito pa nga ang mag-top oo nga. eh. Pero hindi pa siguro talaga right time para sa kanila magsama. Hindi kaya binulungan ni hindi kaya binulungan ni Vice. Siguro na kayo sumama. Naka-invento ka na. Naka-invento ng, di ba? And speaking of Vice ganda movie, dinaig na ang movie nila Maricel Soriano dahil more than 300 million na ang kinita. Masaya nga ibinilita ni Vice sa madla ang laki ng halagang kinita ng kanyang MMFF movie dahil nga rito ay pinalitan nito ang highest grossing film noong 2025 na nakakuha ng 215 million globally. Ayan, of course, yung Meet, Greet, and Buy. Pero itong automatic naman yan, Metro Manila Film Festival ito. Tsaka Vice ganda and Nadine Lustre with mga bagong ng Pinoy Big Brother, di ba? Actually, to be honest, naliliitan ako sa kita niyan na. Sa 300. Oo, sa Kasi buong duration. There was a time na nakaano pa si di ba si Vice naka 500 pa yata. Last year, and the breadwinner is yung sinasabi ng 400, nababaan na sila doon. Hindi yun ang level usually ng mga movies ni Vice. Kasi 600 to 700 siya eh. Nag-800 pa nga eh. So, kung ito na lang hanggang January 7, mababang. Pero sa palagay mo, kung wala dyan si Nadine Lustre tsaka yung si Lucas, Okay. okay kaya? O kaya hindi si... Kung hindi si Nadine. Hindi si Nadine, hindi si Lucas, wala dyan si Clarice, wala dyan yung iba, si Esnir. Ba't mo naisip? Hindi, naisip ko lang. Na siya lang ang artista? Hindi siya lang artista, yung mga dati pa rin. Ah. Yung mga dati pa rin, di ba? Sila. Sina Oge, sina di ba? Kung sino man. Ano kaya, no? Ako tingin ko parang hindi masyado talagang bet ng mga tao pag hindi pambata si Vice. Talagang kailangan pambata lang eh. Hindi pwede siya yung mga fantasy din or talagang comedy, all-out comedy. Pag medyo naglagay ng drama, yun na yung ngayon nga mas bumaba pa. Nasaktuhan kasi na parang hindi masyadong na-excite ang mga tao sa lineup ng mga entries. Hindi pa ba? Ito nang pinaka-star-studded na mga Ha? Oo. Lahat ng artista ang lalaki. Katulad? Reconnect may Gerald Anderson. Oh, meron yung mga Tapos? Carmina.
Tapos, Malaki na yon. Tapos malaking ano. artista. Oo. Wala dyan si... Unlike before na wala talaga. Uy! There was a time na nagsama Coco Martin, Vic Soto, Ayun, mga diba? ganun Tapos nga. sino pa ba yung mga Hindi, I mean, nakasabayan nila? May mga pelikula na hindi ganun kalalaki ang artista. Napagod lang siguro basta parang meron silang hinahanap na appeal ngayon sa Metro Manila Film Festival na parang nakulangan sila. Pero lately ang dami-dami nanonood ng sine kasi naghabol kasi nga sayang. Hindi ko alam. Wala sabihin. Sayang pagkakataong hindi nila mapanood kaya gano'n. Basta ako. Kaya lang, pag naipagtitingnan mo yung pila doon sa sinihan, hindi masyado, walang ano. Doon sa ngayon kasi 'di ba may area para sa bibili ng ticket, may area para sa Huwag mo na sabihin, Anits, baka pero nga, di ba weekend, char. Hindi na yung mababawi, no? But kulang sa pambata talagang pelikula, yung fantasy, yung mga Vic Soto type of movie nung araw, yung ganun, siguro yun ang hinahanap. Kasi di ba si Bossing nun, alam niya na yung formula na kailangan fantasy, may mga kuanik-kanik na character, plus may mga batang sikat talaga, yung mga bata, di ba? Ako namimiss ko talaga yung mga horror films na pang-lokal. Oo nga. Yun Nawawala na yung mga pan-lokal Katulad ng Nag-adjust din episode ni talaga Richard tayo. Gutierrez tsaka ni Ivana Alawi. Ah, Ang episode Zombie, parang napanood ko na to yung Legend yung correct. Yun nga eh. kay Will Smith noon. Kaya lang ang yun ganon. Yung dugo naman ni Will Smith noon nakakapagpagaling sa mga zombie. Yung dugo naman nila nakakapagpatay dun sa tinatawag nilang demon or something, monster. Ako natuwa ako nung nalaman kong kasama si Manilyn Reyes. Ang ina-expect ko, sana nga mas maganda pa yung kung halimbawa bumalik si Manilyn na matanda na siya. Di ba doon sa episode nila dati ng Aswang, siya yung nakaligtas eh. Oo nga Sana pala ganun na lang yung ginawa na napunta Ewan na naman sa lugar ng mga aswang. Yung anak niya na or apo niya na, di ba? Oo, sana pag-aralan mabuti ng Metro Manila Film Festival kung ano yung mga pelikulang ilalabas nila. At basta namimiss ko yung mga dati. Siguro iba na kasi parang kapag may kumita kasing pelikula ng bonggang-bongga itong taon na to, tapos mag-Metro Manila Film Festival, asahan mo apektado yan. At magkakasunod yan halimbawa kung November ang kumita, automatic, di ba? Parang naubos. Pero yung kay Marian tsaka kay Ding Dong. Wala namang di ba? Oo. Hindi na-apektuhan. Kasi Apektuhan. Marian Ding Dong din naman yun. Tsaka parang maganda ang promo nun. Maganda ang publicity nun. Talagang nagsentro yon sa galing nung dalawang artista at nagsentro dun sa may effect kasi nung pinanood ko kasi talaga word of mouth ka na kakayak yung pelikula, mga ganon. May appeal kasi yung dalawa Oo nga, na hindi mo ang dong talaga yan. maipaliwanag na may appeal yung dalawa na iba yung ewan ko siguro dahil maganda kasi yung image sila sa tao, 'di ba? So yun lang. Basta ako yun lang ang tingin ko, kulang talaga sa pambata, yung mga fantasy. Kasi kahit isang pelikula sana na ganon. Kasi wala akong nakitang pumipila na bata yung mga maliliit talaga. Kami pinanood na, may mga pambata, pero syempre, ang daming tanong nung apo ko, yung parang, ba't ganyan, ba't ganito? Kasi nga, yung ano yun. Anyway, di ko nababanggitin. So, Maymay Entrata, buwis buhay sa bugbugan. Extra effort si Maymay sa preparasyon nito sa kanyang action scene sa isang primetime series. In fact, ang ilang stunts niya rito ay natural dahil sa natutunan niyang basic self-defense nung bata pa siya. Ang bongga naman, pero bukod pa dyan, mas pag-usapan natin ang love life ni Maymay. Mahilig. Pag ganun ba, lapitin talaga ng... Maganda kasi si Maymay, model-model ang dating, di ba? Yes. Pag jowa niya, gwapo na naman. Oo. Well, Good luck kay Maymay. Pero wala akong sarili. alam mo, hindi ka maganda ngayong araw na to. Ang tawag dito, napakabait kasi si Maymay. Kumbaga kaya siya binabless ng mga magagandang mga jowa. Kasi mabait at saka hindi naman kasi nasasangkot yung bata sa kahit anong eskandalo. At natutuwa ako sa kanya dahil lahat ng mga nagiging love life niya ay mga gwapo. Yun nga lang, hindi talaga siya sok sa foreigner. Mas swak siya dito sa mga Pinoy. Eto parang may pagka rin itsura. Pero ang ganda ng tribute niya dun sa boyfriend At niya. saka, Na parang, proud na proud sa kanya yung jowa niya. Yun nga pinag-uusapan ko na dapat proud ang lalaki sa jowa niya. Hindi katulad ng ibang
Artista. Again, sinasabi ko nga na kaya naman sila hindi proud, na yun ang impression natin kasi nga pinag-uusapan kung dapat bang ipangalandakan o hindi. Ay, ako doon pa rin ako sa dapat. Proud Ay, ka. naku, hindi. Pag- Ayoko ng ganon. Sa bagay. Ay, opinion mo yan. Opinion mo rin yan. Ba't hindi ka nangalandakan sa love life mo noon? Pinag-usapan natin mga artista. Hindi, artista ba ako? Bakit na iba? Ano ba yan? Kita mo Di yung ba side- sinabi mo artista? Ano ba yan? Ano ba to? Kumain ka ba? Alam ko iba yung pagkain sa babae. Nagugutom na kasi ako. Anyway, marami Nalinis na yung utak ko doon sa pagkain sa baba. Correct. Marami-rami pa tayong chikang babalik yan. Kawag kayong aalis. Dito lamang sa AE Minin! Isang oras ng talakayan at impormasyon para sa masa. Ito ang Kong Radio. Kong Radio, ang programang tumatalakay sa mga isyong pambayan, mga panukalang batas at serbisyo para sa mamamayan. Kong Radio, kasama ang batikang mamamahayag na si Mavic Trinidad. Kong Radio. Kong Radio, mula sa mga isyu sa Kongreso hanggang sa mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Lahat ng yan sa Kong Radio. Tutok na, magkomento, magtanong, makiisa dahil ang boses ng masa may puwang sa Kongreso. Kong Radio, makinig at manood tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante. Umanap sa Billionaire News Lumapit sa Channel. Billionaire News Channel. Wala na po akong contact sa kanya. Tinakarga lang sa VIP car namin pero alam namin pera yun. What happens to that 60 billion? Where is that supposed to go? Ano bang ginagawa ng Ombudsman before? Aprobado na ang proposed national budget for 2026. Do you think it's going to happen during this administration or for next? Mapipia agabi na imbag na rabii, maya pabengi. Simulan na natin ang agenda. Ang lungsod ng Bishkek ay kabisera ng Kyrgyzstan na isang bansang napapaligiran ng mga kabundukan at matatagpuan sa Central Asia. Kahanga-hanga ang mga natural na tanawin sa lungsod ng Bishkek, lalo na kapag panahon ng taglagas. Ang panahon ng taglagas ay karaniwang pumapatak sa mga buwan ng Setyembre at Oktubre. Ang panahong taglagas ay maituturing na perpektong panahon para sa pagbisita sa lungsod dahil sa banayad nitong klima. Kakaibang tanawin na masasaksihan kapag nagpalit na ng kulay ang paligid. Mula sa lunti ang mga puno, unti-unting nagbabagong anyo ang paligid tungo sa mga gintoang tuyong dahon. Ang mga kilalang pasyalan tulad ng Panfilov Park at Oak Park ay dinarayo dahil tanaw mula rito ang mga kabundukan na nakapalibot sa lungsod. Eto na nga, brace yourselves! Kim Paulan dyan. Naku naman, I'm sure, abangers na kayo ng bonggang-bongga sa aming pusuan ngayon. Paolo Avellino, pinuno ng ligaya at pagmamahal ang 2025 ni Kim Chu, yung po ng nakaraang taon. Yes. Big thing para kay Kim Chu ang dumaang 2025 kung saan ay isa na nga sa highlight nito ang kalang moments ni Paolo Avellino na labis kinakiligan ng fans. Yes. At dyan lamang kayo ha, Ay. baka naman bigla kayong lumayas. hindi pa kami Mamaya pa yun. nagsisimula. Pag-usapan na muna natin to. Grabe ka. Totoo naman, nakita mo yung mga pictures, yung mga photos na pinost ni Kim. From January to Ang December. daming larawan, ang daming Kasi shots totoo sila ni naman. Paolo. Totoo naman na naging part talaga ng buhay niya ng 2025. Hindi, talagang part talaga ng buhay niya, si Paolo. Pero ang pinagdedebatehan doon ay yung December. Kasi nga yung December, pa-post nga yung December, ay, di ba? Kasi may dagat. May dagat. Pero yung may view na parang abroad. Oo, na nagyayelo. Oo. So, alin doon ang totoo? Siguro yung dagat, itong December. Oo. Tapos, Pwedeng December naman lahat. Oo, pwedeng December. Hindi, pwedeng bago mag-Christmas. Okay. Bago mag-Christmas, and then, yung abroad, after Ato na, Christmas. So, oo. kaya, during Christmas. Kasi ang dami talagang nagtatanong sa akin kahapon dahil nilabas nga yun ni Kim kahapon, di ba? So,
tinatanong nila, ano ba to? Pilipinas ba to or abroad? Yung dagat medyo feeling ko dito talaga eh. Kasi yung araw din, okay. Ganda. Araw ba yun? Oo. Pero yung wala bang ganun? Parang, hindi parang, yung maraming ilaw kasi. parang overlooking, tapos parang may, hindi kasi antipolo lang yun. O kaya sa Tagaytay. Baka naman sa Tagaytay lang, tapos... Hindi, iniisip ko nga, baka naman meron din. Tingnan niya ano natin yung to. photos na yon. Oo nga, yung pang December lang. Kasi sinum ko kung merong mga yelo sa ibabaw ng dun sa overlooking na yon, para meron ako nakita talaga, yung mountain doon. yung mountain. Ako tingin ko kasi puro ilaw, napakaraming ilaw. So, Oo, baka nga sa ano lang yun. ah, Baka nga sa Antipolo. talaga ba? Hindi, tingin ko pero yun nga, di ba? Ang galing talaga nilang dalawa. Umalis at sabi nga nila, Nang walang nakaka. umalis at bumalik nang walang nakaalam. Kung Karamdam. nasaan ba talaga nakaramdam, kung saan ba dumaan. Always, lagi silang ganun. Meron silang... Alam mo sa abroad nga ito. si... Sa Ang alin? abroad. Hindi, Yung ayan. yung sa isa. abroad nga ito. Oo. Kasi naman, compilation naman yun ng December eh. Etong December na ito, Eto feeling ko na ito, tsaka ito. Dito. Dito Pero yan. yun, oo. Tapos yun kasi Christmas, of course, pinost kasi niya taping yun. tape na yung nung time show nila. Well, So ibig sabihin, dito sila nag-beach. Kaya nga yung picture ni Kim na naka-bathing suit siya, bago. nakatupi siya. Yun yung bago. Posibleng dun sila galing. Tapos, siguro na nagdesisyon sila na pumunta mag-abroad. Kaya lang haba ng biyahe, sa bagay overnight lang naman eh. So ilang araw lang sila sa abroad? O doon sila nag-New Year? malamang. Malamang doon sila nag-New Year. Kasi wala namang pinost si Kim na nag-Happy New Year siya with family, di ba? Usually, knowing Kim, may ganun yan. Kung nasa Cebu siya, or kasama niya yung mga pamangkin niya, maraming makikita mo yung ganap. Oo nga. Talaga. Minsan nga, pinopost niya agad. Pero ito talaga, the whole duration ng Christmas and New Year, parang nanahimik siya. Tapos mga pasabog na lang, pa konti-konti. Wala siya mga real time. Iniwanan niya muna yung pamilya niya noong December. May mga moment naman talaga siyang ganun. Iniwanan niya Actually noon, 'di ba alam naman natin si Kim nagno-New Year talaga siya abroad. So parang nakasanayan na rin. So this time, binalikan niya yon. tingnan natin yung mga pictorial kung ano kasi magaling na photographer si 'di ba? Si Paolo. Wala naman siya ibang pwedeng Kerry. wala naman siya ibang pwedeng mag-shot diyan kundi si Paolo. Pero ang galing ni Paolo ha. Pero ang tanong nga ngayon, totoo ba yung sinasabi mo na naglalabing-labing na yung dalawa? Hindi ba? Sinabi mo. Makiwalay ba sila ng kwarto? Ano to? Makiwalay ng kwarto, Hindi, nakitigan lang. Alam mo, natatawa talaga ako sa mga tanong ng iba. Yung mga, lahat ng mga nanonood sa atin. Totoo, sa tingin mo ba, Sir Dondo, naglalabing-labing na yung dalawa? Sabi ko, ano ba yung mga tanong nyo? Wala naman ako doon. Hindi ko naman masasagot yung mga yan. Sabi ko, anyways. Hindi pa sila naglalabing-labing, nagbabato-bato. Bato-bato sila. Oo Ilan naman, taon ano na sila, ba? no? Diyos, may chika nga, di ba, na nagli-live-in. O, At yun saka, pa. At saka itong dalawang ito, umaalis doon na sila lang dalawa, wala silang assistant. At ayaw ni Paolo na kapag kaalis sila ni Kim, meron silang ibang kasama. Kasi ganun si Paolo eh. Kita mo si Paolo, di ba? Hindi, ninanamnam niya talaga yung moment nila ni Kim. Kasi di ba madalang na nga siya makipag-bonding sa mga friends. So wala na nga siyang motorcycle bonding eh sa mga friends niya. Tsaka parang si Paolo nga kasi kahit nasa circle of friends, hindi siya machika. Oo, machika. So kailangan talaga isa lang kasama niya, yung parang naging bumibida-bida. Ang dami kasing ganap din ni Paolo noong 2025. Kaya siguro para hindi nila ma-miss ang isa't isa ni Kim, kaya madalas silang magsama. O ayan ha, madalas magsama ha. Tapos dito na lumabas nga yung live-in sa akin okay lang naman. Talaga? Ikaw, dahil conservative ang pamilya mo, di ba? Pinalaki ka sa kumbento. Kung nag-iimbento ka. Oo naman, wala namang problema sa akin yung yung gano'n sasabihin nila, naku, kayo dalawa nag-encourage kayo ng ha. Pero totoo naman sa Pilipinas, ang dami namang gumagawa noon talaga. Kaya lang, di ba nga, ang katwiran naman nila, so kailangan makilala mo muna yung partner mo para kung gusto mo na magpakasal,
Yun naman talaga, yun ang essence nung kaya gusto nyo mag-live-in, gusto nyo magsama sa iisang bubong para at least makilala ninyo ng husto kung ano yung mga karakter kung meron mga hindi maganda. Kunwari, ikaw ang baho ng paa mo, ganito, Pwede nagihilig ka magawa mga ng ganun or paraan. something. Ang dugyot-dugyot mo dahil yung Yes. pinagbihisan mo, Tinatapon tinatapon mo mo na lang lang. dyan. Tapos yung pinagkainan mo, hindi mo huhugasan. Doon may mga katulong naman. May mga kasambahay, katulong kasambahay. Or kaya inom ka doon sa pitchel na hindi Correct. nakasanay maglagay ng tubig sa baso. Yung galing sa rep mismo, yung gaganon si Siyempre, no. Para saan pang baso? Kung di Correct. gaganon? So, at least sa pag-uusapan yung pagmagan, hindi naman yung nung magjowa ka, tapos bigla kayo, nagpakasal kayo na wala kayong character assessment. Ay, nako, siguradong baka araw-araw ay mag-aaway ka. Parang di ba si Kim Molina at saka si Gerald. Napoles, doon nila na-realize na hindi sila pwedeng matulog ng magkasama sa isang kama. Kaya hiwalay sila ng kwarto pag natutulog. Hiwalay ba ng kwarto? Hindi hiwalay lang bed? Hindi. Pati Hiwalay sila ng kwarto. So, naglagay lang sila ng isang kwarto para doon lang sila kikembot. Ang bongga naman nun. 3 kwarto, isa kay Kim, isa kay Gerald. Tapos merong center. Oo. Doon sila magtatagpo. Aray ko. Pero bongga yun. Ako nga may kakilala, malaking kwarto, pero hiwalay ng kama. Ang reason naman nun, parehas kasi silang malalaki. Matatangkad na tao. So pag natatanda yan, medyo mararamdaman mo. Ako hindi talaga ako sanay na may katabing matulog. Kaya nga nung nagkaroon ako ng jowa at tabi kaming matulog, hindi kami nag-live-in. Never ako nakipag-live-in. So, pag natutulog sa bahay, yung mga aga-aga ko nagigising. Kasi nga, chinecheck mo yung mga gamit mo. Hindi, kasi siyempre hindi ka sanay, di ba? Paano pag abroad, pagkasama mo, paano ka makatulog? Ha? Pag nag-abroad Umiinom ako ka, ng sleeping pill. usually, di ba, 2 ba ang kama pag nag-abroad ka? Hindi. Yun nga eh. Hindi. Pero pag may kasama ako na bakla, siyempre, 2 kama. Ako ayoko lang kasama sa kwarto pag abroad, yung malakas maghilik. Yung angelic talaga buong kwarto na. Kasi nga po ay ni Dondon na mas malakas yung angelic nung iba kaysa kanya. Kasi di ba sa abroad naman, pagod-pagurang ka, walk ka ng walk, tapos pag uwi mo, sleep ka na, or konting nomo-nomo, tapos gano'n. Hindi ka naman masyado. Pero going back, sabi nga nila, alam mo nung Monday, ang dami na namang chika, na kesyo, first day nga ni Kim, nakita ron, may nakakita na love sinundo. you! Na sinundo. Sinundo na naman. Ano ka, sundot hatid ba? Yes. Pero hindi si Paolo ang sumusundo. Sino? Yung may dribam. Yung dribam ni Paolo. Para at least Basta yung dribam ni Paolo daw. Ang sumusundo. Pero minsan si Paolo pag wala siya. Si Paolo kasi, alam niyo si Paolo tamad na tamad kasi yan Tamad na lumabas yan minsan. Lalabas na lang yan para i-check yung kanyang negosyo. Lalabas lang yan para pagtrabaho, 'di ba, pag kinakailangan. Pero hindi talaga labasin hindi nga nagbabar yan, hindi nga mahilig mag-restaurant. Pag sa abroad lang pagkasama si Kim. Tsaka laging ako observation ko sa kanya, kung saan mo siya pinaupo, dun siya. Yung ganong character, hindi siya yung parang nagte-table hopping. Wala siyang ganong personality. Parang Kaya talagang dapat si Kim ang partner niya. Feeling ko si Kim, minsan yung driver niya ang ginagamit para sundo hatid, minsan yung kay Paolo, tapos yung driver, ang ginagawa, kumukuha na lang ng gamit. Ang dami kinikwento ni Ray. Chararat. May mga away na naman sa'yo sa ex. Chararat. Hindi ko, feeling ko lang gano'n. Siyempre, di ba kapag ka nag-i-sleep over si Kim, or kaya si Paolo nag-i-sleep over, magjowa sila. Ano ba? Hindi na sila bata. Di ba? May mga gano'n talagang ganap pa magjojowa sa tutulan. Nagta-travel na nga sila together. Aminin natin ang katotohanan na ang mga couple ngayon hindi na katulad dati. Diyos me, yung mga magjojowa nga sa probinsya, di ba? Mas malala yung mga teenager pa, di ba? Ito mga naman. ito mga mature na yan. Lalo kung nasa ganyang age, dati nga, di ba, naalala ko, tinanong si Nadine at si James kung nag-sleep over na.
parang hindi mo na sila makasagot. Kasi totoo naman, nagturuan kung sino hanggang sa umamin. Na umamin na naglilipi na pala sila, di ba? Yes! Ganon! So, walang papalag kung, let's say, totohanang live-in na si Kim at si Oo, Paolo. ano ba? Di ba ang dami-dami nga nagko-comment sa ating live, di ba? Sabi ng okay lang na mag-live-in sila, total sila rin naman na magkakatuluyan. Dapat lang naman. Kasi parang hindi na 'to maghihiwalay. Feeling ko hindi na maghiwalay dahil ang dami-dami na nangyari sa kanila, ang daming mga project na pinagsamahan at tatawid pa ito hanggang 2026 at sa mga marami pang mga taon. Feeling ko nga dapat din na sa akin lang hindi naman yung maghiwalay bilang magka-love team. Feeling ko dapat magkaroon ng separate din ng mga trabaho itong Totoo si Kim. naman, ako agree din ako sa ganun. Although maraming nagdi-disagree at alam ko marami magre-react. Pero kasi, bigyan natin sila ng chance, na magtrabaho naman na iba ang kasama. Oo, at Kasi hindi naman sila mabubuhay ng puro lambingan lang ang tema ng pelikula, di ba? saka para tingnan natin kung sino ang dumadalo sa shooting, Oo, sa mga taping, ganon. or kung sino nagdadala ng pagkain. Kasi si Paolo kasi, di ba maano yan? Maselan sa pagkain, kaya magiging role na lang ni Kim ay ipagluto si Paolo at pagbaunin or baunan ng pagkain. Do meron mang catering syempre, pero iba pa rin yung pagsisilbi ni ni Kim. Kim. Pero nakakatawa kasi kay Kim, every time siya ang nagiging pulutan nila Vice Ganda. Parang kinakabahan na siya. Parang any moment. Kaya dinadaan niya na lang Sa tao. May marireveal siya. Nararamdaman mo yung tension niya eh. Pag binabaling sa kanya yung usapan, parang feeling niya mabubuking na naman. Gusto ko nga sanang ibuli siya kung saan ba kayo nagpunta. Walang ganun eh. Walang Then nung Monday, walang ganon. So, ako feeling ko, one of these days, may mga paandar na si Vice. O gusto ko nga si Vice manguna dyan kasi parang baka sinabi ni Kim na, uy, wag niyo muna pag-usapan yung kung saan kami nagpunta ha, mga ganun na. Pwede yung mga iba. Ayan na. Well, Eto na. Pag meron pa kaming naisip ha. mamaya. Sige, go. Pero eto na muna tayo. Sige. Katrina Halili, sexy pa rin at binilikan pagiging Black Darna. Nag-celebrate nga si Katrina Halili ng kanyang 40th birthday kung saan ay muli niyang isinuot ang kanyang costume noon. Dahil dito ay binalikan ng mga panay ang kailang pugsaan noon ni Angel Locsin bilang Darna. Oo nga. Tignan si Katrina Hindi hanggang nagbago, ngayon. ano? Carry pa rin niyang magganyan. Ganda. Kaya naman yung FB account ni Angel, nilabas din niya yung mga Darna niya. Pero yung Darna noon. Darna noon. Hindi yung Darna ngayon. Kasi kung kilala mo si Katrina napakamaalaga nito sa sarili. Sa bahay niya mismo. Sa bahay niya mismo, bumibili ito ng mga machines. Yes. Hindi na siya nagpupunta pa sa ibang mga, meron siya mga kaibigan, hindi na siya madalas magpunta doon sa mga salon, sa mga beauty salon, dahil meron na siyang sarili niyang salon sa bahay. Correct. Pati Gumagasto yung mga machine, si Katrina sa ganyan. Walang ibang luho si Katrina kundi yung pagpaganda, pampapayat. Pero 40 years old na. Grabe, ang ganda Mas pa rin. scary pa din ang katawan. Oo, parang Nung nag-40 ako talagang But, Ikaw ba nung nag-40 ka? ay, nag-40 ako, parang Katrina Halili ako. Ako parang Angel Locsin. Parang si Dina Bonnevie ako noon. Parang At si Dina least, Bonnevie. Katrina sino pa Halili, ba? Angel Locsin. Oo nga, Angel Locsin. And then, at least bongga naman si Katrina. Tsaka si Katrina, isa sa mga mabait na artista na feeling mo kontrabida talaga. Yung Oo. medyo suplada. Pero sa totoo lang, kung sino pa yung kinamumuhian sa on-screen, kung sino pa yung parang laging gumaganap na nakakabwisit, sila talaga yung mga babait. Sa batch nila sa Starstruck, si Katrina ang pinaka-generous. Yes. Naku, sa totoo lang, ewan ko ba kung bakit, kasi laki din sa hirap tong si Katrina eh. Hindi naman yung mahirap kasi meron na silang property sa Palawan, pero alam niya ang mapagbigay itong si Katrina. There was a time, nagyayayan lumabas. Oo, Nakakasama namin si Katrina nung lumabas. At si Katrina, totoong-totoo siya pag-kausap mo. Pag in-interview mo, pag minsan nakakayak, iiyak talaga siya. Nararamdaman mo yung pag in-interview mo siya, totoo. Mga artista kasing iba, kaya nilang maglagay ng
ng Maskara, ball, ng maskara. Yes. Si Katrina nga, ilang beses na akong inimbitahan sa bahay niya. Wala para magchikahan lang. At doon ko nga nakita iba't iba niyang mga machines, Yes. mga guns. Sabi ko, mamahal naman yan. Sabi niya gano'n. Nay, ang tawag niya eh. Nay, ang tawag niya sa mga reporter na mas matanda sa kanya. Sa akin, ma. Siyempre, social ka. Sa akin, ma. Senyora nga ang tawag sa'yo. Di ba, senyora? In-invite niya ako sa bahay niya, pinatikim niya yung sinigang niya. Oo nga. Parang luto lang ng sinigang. At ang ewan ko, paborito ni Katrina ngayon, yung adobo flakes, nakabaliwan niya yan eh. Oo. Nabaon-baon niya yan. Ay, eto talagang ibang klase ang face nito. No? Nag-viral na naman. Mukha pa lang, di ba? Mukha pa lang! Yes. Kailan kaya mangyayari? Nag-viral ang face mo. At puring-puri. In my next Eto na, Jean, sina Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Obvious talaga sa ganda ng anak na si Zia. Marami ang nagsasabing perfect combination ni na Marian at Ding Dong ang face ni Zia. Na ikumpara pa nga ng ilang fans si Zia kay Kendall Jenner dahil sa malaanghel umano nitong beauty. Totoo, makita mo. Ang ganda ng Grabe! bata. Parang hindi, Oh, parang ito. lati, ang ganda. Tsaka ano talaga, alam mo walang filter, mukha lang, pinicturan lang. At saka walang masyadong make-up. Hindi pa naman talaga siya, mga ano lang siya. Ganda, no? Kung ganyan ang face mo, parang hindi ko ma-imagine na ganyan ang face ko. pero, In my dreams. pero Ray Pumaloy pa rin. Tapos ganyan ang face. Ganyan. One day nagising ka na lang, yan ang face mo. Pero talagang pupunta ka pa rin sa studio. Pero ganyan yung hikaw mo. Pero Don Sermino pa rin. Pero ganyan ang ilong mo, ganyan ang mata mo, ganyan yung lips mo. Pero yung hugis na mukha mo, Don Sermino pa rin. Ganyan. Okay lang. Pero sa totoo lang, alam niyo ba na ang laki ring pressure sa mga anak pag ang magulang nyo ay ang gaganda. Katulad si Marian at si Ding Dong, ang pressure nung time na anong magiging itsura ng anak. Kung gwapo ba, kung maganda ba. Inaabangan talaga eh. Yun ang nagiging dilema ng ibang artista. Kaya minsan di muna nila pinopost ang mga pictures ng mga anak nila, diba? So, pero nung lumabas talaga si Zia, parang, ay, perfect. Nung lumabas pa yung kapatid, Ay! Diba? Bongga. Pero etong si Zia kasi napakahusay kumanta. Athletic. Diba? may Swimmer. Ganyan. So, stretch. So, nadidistract ako. So, Okay. ang gusto ko talaga dito kay Zia, maging beauty queen. Talaga. Ganda eh, kasi tatangkad to eh. Kasi Ngayon si pa lang Ding ang Dong naman tangkad ay ni. matangkad. Oo. Ako naman, mag-beauty feeling ko queen siya, parang artista talaga, bibidahin ang face. pero hindi siya yung artistang isa lang ang talent. Feeling ko magiging singer din to. Yun nga, pressure, di ba? Kasi Ang ganda ng boses si Sia. Napakaganda ng boses itong batang to. Grabe. Kasi naman, bata pa lang, ine-expose sa live na kantahan. Di ba nagduduet nga sila ni Ding Dong? At saka gusto kasi ni Zia na kumanta. Ikaw ba gusto mo rin ba kumanta? Nakakanta naman talaga. Magkatabi kayo. Umiiwas na nga ako sa mga ganyan, di ba? Lalo si Bea Rose, di ba? Umiiwas na yung gano'n. Si Bea talagang dikit na dikit sa atin. Alam niyo ba si Marian, pag nakikita ako, pag nagpipicture talaga, dikit na dikit, ako talagang umaano. Kasi alam ko naman ang reaction eh, pag pinost ko. Minsan nga di ko pinopost hanggang hindi ko na-filter. Oo. Pero dahil mga bata ngayon na magaganda. Like, anak ni Asunta de Rossi, ang ganda. Ayo. Anak ni Derek Ramsey, ang ganda. Yung mga anak ni Nadine Samonte, ang gaganda ng kulay ng mata. Sino pa ba yung mga anak? Talaga? Maganda, hindi ko pa nakikita. Ang ganda ng kulay. Ano pa ba yung mga Junakis ngayon? Na mga gaganda? Sino ba mga may anak na? Sino ba may mga anak ng artista? Si Maggie Wilson, yung Junakis niya. Ang gwapo naman. Si Max Collins, ang gwapo din ng Anak Junakis. ni Pancho. Si Pancho, tapos si Diane Medina, at saka si Rod Jun. Yun nga sinasabi ko, may pressure din sa mga artista na kailangan yung anak nila ay maging kafes. Oo, or kasing ganda. Meron bang mga artistang hindi naging Ayoko sabihin. kafes? Hindi marami, di ba? Marami yan. Yung mga artista naging hindi kafes. Hindi kafes yung anak nila. Pero syempre, katulad yan si Gabby and Sharon. Nung lumabas naman si Casey, di ba? Ay, gandara din. Gandara. Pero kamukha ni Gabby tsaka ni Sharon. Siyempre, yun ang mga... Kala ko naman iba siya sasabihin. Pero si Nora tsaka si Christopher, nung lumabas si Ian, di ba? Ang cute-cute. Kapes naman.
Si Lotlot, ang mga anak niya, kita mo naman, Lotlot Monching, di ba? Oo. Kahit ang anak ni Jackie Lou. Si Arabella, ganda-ganda ng Ganda-ganda. mukha. Pwedeng beauty queen din. Pero bakit ganun yung anak ni Janice? Sino doon? Si Chana. De, pero si Kyla, ang ganda. Yung talagang biro. diba? Ay, speaking of Kyla, pag-uusapan ba natin yun, mama? Kita mo naman. Present sa ano yon. Ang tawag doon, blessing ng bagong bahay. Talbog, di ba? At least, Correct. ganyan ang mga gusto ko. Wala mang chika, pero okay lang. Nagpo-post, nagpapakita, magkasama. Hindi naman kailangan talaga na aminin or sabihin na, magjowa kami. Pero, di ba nga, sabi nga nila, Sabi mas mo, maganda hindi, eh. sabi mo gano'n kailangan aminin. Pero ito kasi nakikita eh. Hindi katulad ng iba yung nagtatago, di ba? Uy, But pero anyway, bongga ha. Teka, ano na natin? Bongga, di ba? At least present si Catherine sa birthday ng kanyang mudra sa kanyang out of town. Bakit di ba siya present doon? Hindi ibig sabihin, kumpleto ang pamilya nila Oo, ngayon. kala ko missing in Pa- action. Kala ko hindi there was every- a time na missing in action Meron, siya. nung nagpunta ng Disneyland, Yes, oo. sinamin tapos yung kanyang apo at saka yung mga Tsaka kapatid. yung sa mga Walis. pag-join sa dance contest. Yung, Oo, walis. Well, At dyan, eto nga si Ashley Ortega present sa sa salubong ng birthday ng kambal. Si Mavi tsaka si Cassie. oo, at least. Ang galing Martin ni ni Mavi ni Cassie pala. Si Cassie. Ang galing ko So, napanood mo Martin. ng Reconnect. ano masasabi mo? Nakulangan Be honest. ako. Nakulangan ako. Si Cassie ang galing umarte, walang duda. Pero si Mavi, Parang kulang. oo nga. Yun nga ang reaction. No offense, wag naman ma-offend. Pero talagang ang constructive naman. Magaling si Cassie. Si Mavi medyo, ewan ko, hindi lang kulang eh. Baka hindi pa nararamdaman ni Mavi yung weight nung pagiging Oo. artista niya. Kasi feeling ko yung character ni Cassie, malay natin baka may pagkaganon sila, di ba? Ayun. So anyway, standby lamang kayo sa inyong kinaupuan dahil babalikan namin kayo with more kwento dito pa rin sa AE Minin! Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka, naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kaabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. Mga mainit at eksklusibong balita na caught on cam. Huli sa aktwal o on-the-spot video ng mga pangyayari. Ito ang mga totoong tagpo in the act na naging viral. Na unfiltered reality sa lente ng katotohanan. Ako si Dea Ong, ito ang pag-abante ng mga kamera. Dito lang sa Tele Tabloid. Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Abante. Grabe si Don Donald, May pinag-uusapan kami. Buti Oo na lang nga. hindi nahagip. Baka nahagip ng yun, audio. Eto na, shoutout muna ako kay Jocelyn Macani, Alice Lopez, Nita de la Cruz, Renalyn Aguilar, Michelle Alcantara, Eva Bautista ng Geneva, Switzerland, MJ Plantig, Joy Amada ng Japan, Elena Cordero ng New York, Imelda Garcia ng Marikina, Linda Veryman ng California, Rachel Lucas, namimiss ka na namin. Of course, si Corey Hollybone ng Australia, Elizabeth Agustin ng France,
Edith Oliverio, Casey Ramos, Mew de Melody Maranang, Dita Alvarado ng Laguna, Jeng Romano, Divina Movera, of course, si Sister Dali, Risa Sermino ng Japan, Jennifer Ross Benana ng Japan, Jane Villones Glass, Lorna Anselmo, Kapitan Aileen Cara ng Bolcheng, Kaas ng Sweden, Geraldine Dalundong, May Tolentino, Ernie Goldsworth, and Miss Cecil Baclay. Okay. Babati na rin ako, Russell Garcia ng Florida, Kimpo PH Hong Kong, of course, Maritisay Tablan, at si April Racar, Cheris Villena, Russell Diezro, Lucy Cerato Rivera, Edmonton, Canada, Eva Bautista ng Switzerland, of course, Coco Chanel, nabanggit mo na nga, Miss Enchi ng Orange County, May Plantig, Koizumi Liza ng Japan, at Miss Alili Indangan Pedrano, Mimon Capestrano, hello, our Beshi Delgra from New Zealand, Alfredo Kalinsag, Miss Jocelyn Tobias, tita, kumusta ka na? At si Cheng Kaas from Sweden, of course, Mina Chavez po ng Korea, Sol Andrews ng England, Tita Jocelyn Makani ng Chicago, Madam Rania Alrifay ng Zamboanga, at Tita Tess Caparos, Tita Sena of Daly City, of course, our Beshi Malu, and Marisa Aguilar David. Oo, at si Jill Fernandez din ng Dubai. Ayan. So anyways, Eto na nga, Heart Evangelista, tinawag na recycled queen. Hinangaan ng netizen si Heart sa pagbalandra nito ng kanyang lumang damit na suot-suot niya pa hanggang ngayon. Ibig sabihin, hindi niya tinatapon or pinamimigay. Sa katunayan, ang isa pa nga niyang dress or kasuotan or outfit ay 22 years niya na raw na sinusuot habang may isa pa siyang ginagamit since 2013. Pero at least, alaga yung Oo gamit. nga. Ikaw ba? Di ba ganun din? Oo, hindi ka nga pala. Meron nga ako 90s pa, di ba yung Local Lobo production na buti na nga na i-save ko yon. Siguro sa damit pwede pa, pero sa sapatos kasi. Ay, hindi na. Oo, nagbabago talaga siya. Pwede- Ako pinakalumang damit ko siguro, oo nga, nagagamit ko pa din. Parang mga more than 10 years na. Pero kasi 'di ba yung mga molds minsan kumakapit sa mga damit kaya kinakailangan i-check nyo palagi. Dapat nilalaban. 'Di ba may mga dilaw-dilaw ng mga stain, Tapos mga halimbawa ganon. kung paano tinutupi, tapos nagkakaroon ng... Kaya ako, sa totoo lang, yung mga damit ko parang nasa mall, naka-plastic. Naka-plastic. Pinaplastic ko talaga. Kahit i-plastic mo Hindi, yun yung ganun ano pa ngayon, rin yung may ziplock. Ay, ziplock. Oo. Oo. Ganun ang Ganun ginagawa din. ko. Kasi Yung- nga, sayang naman. Sana ma-preserve natin lahat ng mga damit natin. Ako yung kay Boying Eustachio, meron pa ako mga damit diyan. Meron akong lumang suit diyan na kapag ka sinusuot ko para akong nasa Gatsby ganon. Kasi alam ko ang fashion kasi ano lang yan cycle lang yan. Correct. Maulit at babalik yung trend na yan. Pero sa sapatos kasi kinakailangan mo talaga siyang bantayan. As Makikita in, mo talaga bantayan yung mo talaga siya. pagkakaiba na. Pagkakaiba. Pero yung mga sapatos naman na leather talaga, ano yun, dapat doon nililinis mo. Yung mga synthetic, wala ka na magagawa doon. Kasi Pero kahit ako- talagaan mo yun, Okay ako masisira at doon. masisira. Yung kay Heart na gano'n, at least na napapakinabangan niya pa yung mga damit na hindi naman talaga rin sobrang pricey eh. Yung sinabi niya nga, minention niya yung yung product. ano or bang yung brand. pricey para sa kanya? Hindi, yung mga branded talaga. Pero ito yung mga iba, hindi naman ganun kumbaga, affordable sa lahat ng mga, I'm sure nabibili mo rin. At saka yung mga ganyan na mga lumang damit, minsan wala na yan eh. Oo nga. Marami na naghahanap niyan. O saan ba natin makikita to? Gusto natin. May mga content nga ngayon na yung mga luma na nilang mga vintage talaga. Alam mo, ang lalaki ng bayad. Pag ni-resale yan, napakalaki. Minsan nga umabot pa ng millions, minsan nga umabot pa ng thousands, mga ganyan. Ako siguro, sabay may mga long back pa rin naman ngayon eh, no? Mm-mm. Pero yung mga time na yun, parang favorite ko yun, yung long back. Long back. Oo nga. So, meron pa ba ngayon? Meron pa ako pero nun. hindi na naman Kaya lang sa mga pants, syempre, hindi ko na nagagamit yung mga pants ko nung araw. Kasi syempre, pag nagkaanak ka na pala, lumaki na kasi yung balakang ko talaga. Hindi nagkasya. Very angel looksin ako eh. Kasi may pagka-Latina kasi si Don. Kung very Katrina Halili ka, di ba? Hindi nagbabago. Yung mga pants niya nung araw, pants niya pa rin ngayon. Ano pinakalumang pants mo? 90s?
90s. Ah, 90s okay. pa, as in, nandun pa sa bahay. Ginagamit ko pa, depende sa okasyon. Kaya alam niyo ba kasi medyo naluluma na. Kaya meron ako mga damit na parang gusto kong ilubog ulit Oo. para manumbalik yung kanyang kulay. Jacket siguro pwede. Depende. Maong Mga pwede. Maong na jacket. Ayun, may ganun pa rin ako. Tumatagal. May jumper ako na maong. Mm-mm. Nagagamit ko yun noon. Meron- Siguro mga 10 years. Pero ngayon pag sinuot ko, hindi ko na ma-close yung dito. Yun ang problema. Pwede mo naman yung ipa-repair. Pero meron din jumper ha. Kaya lang dun sa kapitbahay na. Hindi dun sa kapitbahay ng Nakiki-jumper siya. Ay, nako. dun sa kapitbahay ng ng Kaya kapatid pala- ko sa may Morong. Kaya pala ang taas daw ng bill ng kapitbahay mo. Hindi yung May kapatid jumper. ko, ang taas ng bill kasi parang may jumper. May jump. Ah, talaga? Mm-mm. May kapatid ka sa Morong, Rizal? Meron. Talbo. Sinasabi ko nga, di ba, meron doon, yung mga na-relocate dahil doon sa lugar nila, binabaha. Okay. Hindi naman talaga kami mayaman doon. Uy, Hindi pero ko ang ganda alam na kung nga. paano nga. Ang ganda nga ng tatawid. Morong Rizal. Nakapunta na ako doon, Nagagandaan ako. Very quiet. Pwede doon ka tumira. Pwede akong bumili ng property doon. Di ba, yaman? Yaman ni madam. Sabi ko lang, pwede akong bumili. Ang tanong. Pwedeng kang bumili. Ibig Oo. sabihin, meron ka ng pambili para i-consider yan. Gusto mo ba sabihin ko kung ano mga binili mong bago noong 2025? Kasi ganito yan. Si Ray kasi, bumili siya ng pagkalaki-laki na namang sasakya. Ayan na! Kasi doon na may Okay. bibili siya na. Pero bongga Ngayon. talaga si Heart. Balik na natin si Heart, no? At least si Heart, carry niya yung mga ganun, hindi nagbabago yung katawan niya. Mas pumayat pa nga siya, Oo di nga. ba? Pero kita ko kasi yung isang outfit niya, yung parang t-shirt lang, tapos yung bra nasa labas. Oo. Carry mo ba yon? Pwede naman. Hindi, meron pa nga nauso, di ba, yung jumper, yung parang spaghetti strap na dress, na sinutan ng, ang pang-ilalim ay t-shirt. Di ba, ng mga panahon ng 90s na ano yun? na Ngayon uso? naman, ang uso, yung parang hindi siya, ano tawag doon? Parang hindi hoodie eh. Parang jacket lang siya, pero hindi jacket Ang tawag sa ganun? Shawl? Hindi, totoong jacket. Hindi ganyan yung jacket na isang kumpleto. Yung isa lang ang isusot, yung kabila hindi. Oo, nakikita ko, ang dami ko nakikita na gano'n ang suot. Meron din yung mga parang nakaganon eh. Ayan, Meron kaya din nga akong ganun. Wow. Kaya na parang masakit yung parang feeling ko parang may masakit sa kabilang balikat. Sige, sa susunod outfit tayo ng out of this world. Sige. Yung talagang kakaibang hindi na maintindihan. Ganyan. Yung carrying patong-patong na outfit. Hindi kaya tayo maghumulas ang makeup natin sa sobrang Basta dito lang susuotin, hindi naman tayo lalabas. So, ayun na. Eto na nga, Daniel Padilla at Kyla Estrada, matching outfit sa isang event. Very couple nga ang eksena ni na Daniel at Kyla nang maimbitahan ng dalawa sa isang gathering. Well, dito ay may larawan kasi ang dalawa kung saan ay pareha sila ng kanilang OOTD. Hindi, ito yung sinasabi ko na blessing daw ng bahay. Oo, hindi siyang isang gathering. Ang in-invite dyan ay si Kyla, di ba? So at least, pwede na. Yan yung mga sinasabi ko na... Hindi na kinakailangang aminin. Oo, pero kasi nakikita naman natin. nadala sa bahay. Parang Kim Pao, hindi naman kinakailang aminin, Oo pero nga. alam naman na ng lahat. Correct. Hindi na kailangan kulitin pa, di ba? Kung sagutin pa kayo halimbawa ni Kim Pao or ng Kyla and Danielle na, yun na nga, what you see is. What you believe. Eto na fresh ito kahapon lang, of course, na hindi na umabot dahil anong oras dun sa Amerika, di ba? Giselle Kian Soto at Cheryl Tolentino ay kinasal na. Si Cheryl ay sex bomb, di ba? Cheche siya, di ba? Si Cheche. Yan si Cheche. Oh. Isa sa pinaka... Ay, hindi ito yung mahusay kumante. Hindi ito yung isang pinamahusay kumanta. Talaga? Pero ano din yan? Isa rin, siya actually yung sinasabing niligawan ni Coco Martin noon. Si Cheche? Oo. Ayun, si tinutokso Yvette, nga, ang diba? magaling kumanta. Si Yvette, iba yun. Si Cheche yung sinasabi din. At saka si Monica ba yun? Si Monette ba yun? Oo. Si Monette at saka si But anyways, yung details lang, yung wedding Si ginanap Monique. nga sa San Diego Clubhouse sa San Diego, California, 1:30 p.m. US time, samantalang dito sa atin ay 4:30 ng umaga.
civil wedding siya attended by immediate family and some close friends of the Soto family. Ayun, linawin natin, not related to the famous Soto family. Galing, they are from Pampanga, yung mga Soto. Pero at least sa American Sumayaw ba si... nung okay. concert, bumalik talaga siya dito para doon. Ay nako, meron pa palang sa February, merong Yes. merong third Round run. three. Sa Philippine Arena. Meron silang third round ang Sex Bomb reunion. Philippine Arena na ba talaga? Ay, Arena pala, Philippine. Sa Arena pala, The Arena. Saan nga Arena? The Arena. Saan Ay, ewan yan? ko, Arena. Di ba may arena dito sa may... Kaya nga baka mamaya Mall of dito sa Asia? may Mall of Asia Arena. Oo, Pero Arena. Philippine Arena, sobrang... Pero kaya. Kaya tingin ko. naman. Kaya yun. Actually, yun nga yung challenge from Araneta to MOA to Philippine Wait, Arena. sandali lang, Linawin mo confuse nga, baka ka. mamaya nga. Kasi true ang nakalagay sinasabi doon, mo. Arena. Baka malit lang yung Philippine Arena kasi wala akong salamin kanina. Yun. Anyways, basta bahala na lang. Tutang February pa naman yan. 'Di ba? Okay, teka muna ha. Panoorin nyo ang Marisol Academy mamayang 4 p.m. na meron pa rin silang mga update sa showbiz items. At dito na po nagtatapos ang ating episode. At sana'y napasaya namin kayo ng bonggang-bongga. Until next time, ako pa rin po ang inyong Ray Fresh Pumalin. Para pong tinatanong left and right, back and front, top to bottom. Nakatawid na po tayo sa 2026 at wala na kayong magagawa dahil yung pa rin naman ang tanong sa akin every time na merong nakakilala sa akin. Hindi ko po masasagot na artista po ako. Nag-artista po ako pero hanggang ngayon. Ang ganda, di ba? Pero alam ko nararanasan Ayun. mo talaga yung parang vice ganda din, di ba? Yung kilala ko to si ano to eh. Si ano... Teka muna, dito muna. Dito muna. Uy, dito. Para Ano makita nga? side. Uy, eto yung camera, oh. Sino ba yung focus? Ikaw? Ako. Eto camera mo, di ba? Kaya ako muna dito. Oh, ayan ang ganda. Charot. Eto sa'yo, Ay, di ito ba? po Ayan siya. sa'yo, hindi Ay, yan. ano pala? Eto sa akin. sa'yo pala. Ayun nga, i-correct lang natin yung February 6 sa SM Arena. Mall of Oo, Asia Mall of nga. Asia, Hindi Philippine dali. Arena. Oo, But Mall of anyways, Asia. ayun nga. Anyways, maraming salamat sa walang sawang panonood at pagtambay sa ating masaya at puno ng chikang episode. Pero tungkol sa mga showbiz chika at ganap dito, mapapanood nyo Ayan. nga kami sa Teletabloid Facebook page, DWAF 4090 for Abante Radio, Facebook, Abante News Online, Sky Cable Channel 85, Converge Channel 7, and Blast TV at TCL Smart TV, pati na rin sa Samsung TV Plus. Again, akong nag-iisang Dondon Sarmino at ito ang Talpakan ng Chikash, Ae Minin! Bye-bye! Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Gudingera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Mga kaabante, sa paparating January 9, narito ang ruta ng traslasyon. Magsisimula sa Quirino Grandstand at tatagal ang paglalakbay ng mahigit 20 oras. Depende sa dami ng deboto at sitwasyon ng ruta. Alamin ang oras ng galaw, alternatibong ruta at paalala sa kaligtasan.